Habang papalapit ang isang panibagong taon, marami sa atin ang naghahanap ng paraan upang salubungin ito ng may pag-asa, kasaganaan at positibong enerhiya. Isa sa pinakakilalang tradisyong patuloy na isinasabuhay ng maraming Pilipino ay ang paggawa ng Prosperity Bowl, isang simbolikong sisidlan na puno ng kahulugan at intensyon para sa darating na taon. Magandang araw sa ating lahat at welcome muli sa ating YouTube channel. Ngayon, sa pagsapit ng taon 2026, ating aalamin kung ano nga ba ang Prosperity Bowl, bakit ito mahalaga sa kulturang Pilipino, at ano-ano mga bagay na dapat ilagay dito at ang kahulugan ng bawat isa. Bago ilagay ang mga simbolo ng kasaganaan, malaga munang sundin ang ilang paunang hakbang. Una, pumili ng bilog na mangkok, sapagkat ang bilog ay sumisimbolo ng walang katapusang daloy ng biyaya. Mas mainam kung ito ay gawa sa salamin, ceramic o metal para mas madaling ma-attract o mag-mirror ang swerte. Ikalawa, linisin ang bowl, pisikal man o sembolikal. Maaring hugasan ito at patuyuin ng maigi habang iniisip na inaalis ang lumang enerhiya ng nakaraang taon. Ikatlo, maglaan ng sandali upang itakda ang iyong intensyon. Tandaan na kapag ginagawa mo ang prosperity bowl, huwag kalimutan na tahimik na magdasal o magpahayag ng hangarin para sa taong 2026 bago simulan ang paglalagay ng mga bagay sa loob ng bowl. Unang-una mong ilagay ay ang bulak o cotton. Ang bulak po ay simbolo ng magaang pagsalubong sa bagong taon at magaang buhay sa 2026. Ito rin ay nagsisilbing simbolo ng pagdami ng yaman, tagapangalaga ng positibong enerhiya, panangga laban sa malas, at paalala ng malinis na intensyon. Pangalawa mong ilagay sa isang clear na mangkok ay ang bigas. Ang bigas ay pangunahing simbolo ng kasaganahan at hindi nauubos na pagkain. Para sa mga Pilipino, ang bigas ay buhay. Kapag inilagay ito sa prosperity bowl, sinasagisag nito ang hangaring hinding-hindi magkukulang sa pangangailangan ang pamilya sa buong taon. Pangatlo mong ilagay ay ang 12 piraso ng hilaw na itlog. Ilagay lamang sa ibabaw ng bigas sa gilid na parte ang 12 piraso ng hilaw na itlog. Ang itlog ay isa sa pinakamatandang simbolo ng buhay, pagsisimula at potensyal. Ang bilang na 12 ay kumakatawan sa 12 buwan ng taon. Kapag naglagay ng tigi-isang itlog para sa bawat buwan, sinisimbolo nito ang paniniwala na ang bawat buwan ng taon ay magkakaroon ng bagong simula, biyaya at pagkakataon para sa paglago. Pang-apat mong ilagay ay ang 12 piraso ng barya. Una, ang bilang na 12 ay kumakatawan sa 12 buwan ng taon. Ipinapahiwatig nito ang hangarin na sa bawat buwan ng darating na taon, sa kasong ito, sa 2026, ay may dumarating na pera, oportunidad at swerte. Ang paglalagay ng barya sa ibabaw at hindi sa ilalim ng bigas ay nagpapahiwatig na ang swerte sa pananalapi ay nangingibabaw at hindi natatabunan ng kakulangan. Kapag wala kayong barya, maaari din kayong gumamit ng gold coins o chocolate gold coins bilang alternatibo dito. Ikalima na ating ilalagay ay isang bilog na prutas sa gitna ng ating prosperity bowl. Kahit anong prutas basta matamis at bilog na magkakasya sa ating prosperity bowl katulad po ng orange. Dahil ang bilog na hugis ng prutas ay sumisimbolo ng kabuuan, pagkakaisa at walang putol na daloy ng biyaya. Ipinapahiwatig nito na ang swerte at kasaganahan ay umiikot ng tuloy-tuloy, walang simula at walang katapusan. Isang paanyaya sa patuloy na pagpasok ng magandang kapalaran sa buong taon. Pang-anim ay 12 piraso ng buong dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel ay simbolo ng tagumpay at katuparan ng mga pangarap. Madalas ding isinusulat dito ang isang kahilingan bago ilagay sa bowl bilang paalala ng personal na layunin. Dahil ang laurel ay isang dahong hindi agad nasisira o nalalanta, ito ay sumisimbolo ng pangmatagalang tagumpay at tuloy-tuloy na pag-unlad, hindi biglaan ngunit matatag. Pangpito ay mga paper bills o perang papel na mayroong red ribbons na nakatali.
Ang perang papel ay simbolo ng malaking biyaya, oportunidad at pag-angat ng kabuhayan, habang ang pulang ribbon ay kumakatawan sa swerte, sigla at panangga laban sa malas. Depende na po sa inyo kung anong klaseng paper bills ang ilalagay ninyo. Ipalibot lamang ito dito sa gitna ng ating prutas. At pangwalong ilalagay natin ay ang angpaw na mayroong perang nagkakahalaga ng 168 sa loob. Ang paglalagay ng bilang na 168 sa loob ng isang pulang angpaw ay nangangahulugang tuloy-tuloy at lumalawak na kasaganaan. Ang 168 ay binabasa bilang 168 na sa paniniwalang Tsino ay iniuugnay sa pagyaman at pag-unlad na hindi napuputol. Ang 8 ay kilala bilang kayamanan at swerte. Ang 6 ay sumasagisag sa maayos at magaan na daloy ng buhay. At ang 1 ay kumakatawan sa bagong simula. Kapag pinagsama, ito ay paanyaya sa bagong taong puno ng oportunidad, tuloy-tuloy na kita at magandang kapalaran. Ang pulang angpaw naman ay simbolo ng swerte at proteksyon laban sa malas. Kaya ang paglalagay ng 168 sa loob nito ay nagsisilbing panalangin at intensyon para sa masagana, protektado at matagumpay na taon. Pagkatapos po ninyong gawin ang prosperity bowl, maaari niyo po siyang ipwesto sa maayos at tahimik na lugar ng bahay, maaaring sa altar, sala o malapit sa pintuan ninyo. Pinaniniwalaang mas malayang dumadaloy ang swerte kapag nakikita at narirespeto ang bowl. Paalala lamang, huwag itong galawin o paglaruan lalo na sa mga unang araw ng taon. Ipinapahiwatig nito ang pag-iingat sa biyayang hinihiling at ang pagpayag na natural na umikot ang enerhiya ng kasaganaan. Maglaan ng sandaling pasasalamat o tahimik na intensyon bago ito buuin. Hindi kailangang ritual, sapat na ang malinaw na hangarin at pasasalamat para sa darating na biyaya. Ayon sa paniniwala, panatilihing malinis at buo ang laman ng bowl. Kapag may nasira, nabulok o natuyo katulad ng prutas, ito ay agad palitan bilang simbolo ng patuloy na pagdaloy ng swerte. Iwasang ubusin o gamitin ang laman ng bowl habang hindi pa tapos ang itinatakdang panahon. Kadalasan, tinatanggal ang prosperity bowl hanggang matapos ang unang buwan o unang quarter ng taon 2026. Pwede nyo na po siyang iligpit sa katapusan po ng buwan ng January. Kapag dumating ang tamang panahon, ang pag-aalis o paggamit nito ay ginagawa ng may pasasalamat. Ang paggawa ng prosperity bowl para sa taon 2026 ay hindi lamang tungkol sa pamahiin o tradisyon. Ito ay isang makabuluhang paalala na ang kasaganaan ay nagsisimula sa malinaw na intensyon, pasasalamat at paniniwala sa sarili. Sa bawat bagay na inilalagay natin sa bowl, inilalagay din natin ang ating pag-asa, pangarap at determinasyon na gawing mas maunlad ang darating na taon. Naway magsilbi ang iyong prosperity bowl bilang tahimik ngunit makapangyarihang simbolo ng pag-unlad, proteksyon at tuloy-tuloy na biyaya sa buong 2026. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay meron tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.